Hey, mga kamema, ito na naman po ang inyong paboritong poging otits na magbibigay na naman ng mga kuro-kuro o mga kung ano yung mga nangyayari ngayon sa paligid natin. Kung nag-enjoy kayo sa last episode namin regarding sa Senado, mas mag-enjoy kayo ngayon dahil pag-uusapan natin ngayon tungkol sa insanity at kung paano ito nabuo. Again, this is your host, this is Ace Corcuera, and I have here our pinaka-paboritong otit, Otityosa, Soy Boy, Asoy, Mike Asoy. So yun na nga, thank you guys sa mga nanood ng podcast namin last time, sa mga manonood pa. Huwag kayong magsawa, tumangkilik at pindutin yung mga mukha namin sa screen ng cellphone nyo. At nandito kami para pag-usapan na naman isang episode regarding sa insanity. Ito yung grupo namin ng mga comedians. Mga grupo ng comedians which is talagang tawag doon, parang ginawa yung insanity for thinkers by thinkers. Ang ganda ng caption. Ang ginagawa mo? Ang hinangin gangsay ng puta. NY pala ako. So yun nga, Mike, since mas senior sa akin si Mike regarding sa insanity, paano ba nagsimula yung insanity? Ano yan, nabuo yan dati. Karamihan dyan, mga galing Comedy Cartel. Comedy Cartel, oh. Alam ko yung Comedy Cartel dati, nakikita ko yun. May Comedy Cartel pa, kaya parang meme page na lang siya ngayon, no? Oo, hawak yun ni Patrick Cruz eh. Patrick Cruz. Medyo corny yung mga post doon kasi si Patrick Cruz yung admin eh. Pero mabait yan si Patrick Cruz. Shout out. Nga pala, sinishare niya yung mo. Natawa ako, may shinare na tinakatag pa doon, yun na nga, regarding sa insanity, galing sa pa pala to, na pinaka-roots sa, pinto ba yung pinaka-root ng lahat ng, comedy, stand-up comedy sa Pilipinas? Parang ganun. Doon kami nagkakilala nila, Atty. Ed, Pastor Ruther, Mardy, si Ma'am Michelle Defensor. So yun, naisipan nilang bumuo ng insanity. Tapos, kailangan nila ng magaling, kinuha nila ako. Talaga ba? Oo, kasi wala naman ako magagawa kasi magaling ako. Ganun. Oo, galing mo nga talaga eh. Kaya pumayag ako. Buti na lang, podcast mo to. So, nangyari, since parang nag-breakout na eh, ang pagkakala ko parang nag-breakout na yung mga comedian sa Comedy Cartel, parang doon ba nabuo yung CM, di ba? Comedy Manila. Oo, parang doon din eh. Doon galing yung Comedy Manila. Hindi yung Comedy Manila, umalis si Alex Calleja, nagtayo ng Comedy Crew. Comedy Crew. Saan doon yung kayo ba naiwan sa Comedy Cartel nun? Ikaw naiwan pa rin nun? O umalis ka na rin? Umalis na din ako kasi pawala na eh. Parang nagsolo na ako kasi marami naman akong client. Saka hinahanapan ako ni Patrick Cruz ng mga ng mga client eh. Shoutout kay Patrick Cruz kasi si Patrick Cruz, manager yan. Sobrang galing na manager niyan. Manager ni Alex Calleja, mga magagaling. Tapos minanage niya ako. Pag may mga show ako sa event, yung mga ganyan, corporate. Grabe, ang lakas tumaga niyan. Oo. Tumaga? Yung talent fee ko na 50K, mga ganyan. 40K sa kanya, 10K sa akin. Ganon kagaling si Patrick Cruz, di ba? Hindi, joke ko lang ang Patrick ha. Magaling yan. Di ko nakilala si Patrick Cruz eh. Pero ito nga, since nag-breakout na yung mga comedians from Comedy Cartel, nagkaroon ng Comedy Manila, Comedy Crew, yung time na yun, nasa Comedy Manila ka ba nun? O sa Comedy Crew ka nun? Hindi, nag-open mic lang ako sa Comedy Manila. Nag-open mic ka lang sa competition, second place lang ako doon. Second place lang ako doon. Second place ka? Tanga na, ayos second place. Kasi nung nanalo, sinong hindi first na ako place? nag-practice nun eh. Si Mardy. Si Mardy. Third Comedy place si Manila siya. Seryo. Anong year to? 2020. Bago mag-pandemic. Okay. Ang award doon, pag nanalo ka, isasama ka ni Alex Calleja sa show niya. Sa isang show niya. Yun, sinama kami ni Seryo sa isang show niya kasi nanalo kami ni Seryo eh. Okay. Kasi Mardy, ewan ko kung saan siya sinama. Pinuwi mo, nag-second place ka, saka pumasok yung COVID, no? Kaya nga, sayang. Comedy Manila. Ayaw talaga ng Diyos na mag-number. Ayaw ako mag-Comedy Manila. So, napunta ka ng Comedy Crew na nun. Tama ba? Oo, nag-open mic ako sa Comedy Crew kasi may client ako sa Christmas. Yung Movie It. Christmas party nila. Na Movie It. Okay. So, kailangan ko ng open mic. Wala pang insanity open mic nun eh.
Yung Insanity yung mga panahon na yun, wala pa. Wala pa. Nag-ano lang sila, mga corporate lang. Corporate lang. So Si as a Atty. group, hindi pa. Wala pa. No, okay. So, yun. So, yun na nga. Nag-ano ka, nag-comedy crew ka. May nakita ko, may tasa ka pa ng comedy crew, ah. Meron. Diba? Binigyan Saan ako yun? ni Alex. Saan na yun? Calleja. Nandiyan eh. Si Alex Calleja nagbigay sa'yo. Oh, Christmas yun eh. Ang mabait naman talaga si Alex Calleja. Mabait yan. Ay, medyo binabash lang siya kasi syempre, siya yung kakalabas lang na ano, no? Parang Article. Yung article sa Philstar ba yun? Yung parang siya yung king of ano? Stand-up daw, sabi. Binasa ko yung comment section, medyo may mga negative talaga, no? Hindi, kasi nga, ang comedy kasi is nga subjective. Let's say, nakakatawa si Alex sa ibang tao, sa iba hindi. Si Atty. Ed, nakakatawa sa iba, siguro sa iba hindi. Lalo na pag may kulay sa politika. Alam mo yun, yung subjective na hindi ka natatawa, minsan nababahiran ng bias din. Bawa, ayaw mo talaga dun sa tao na yun, kaya kahit nakakatawa, ayaw mo talaga sa kanya. Kasi nga, ayaw mo yun sa mga views niya sa pananaw niya sa buhay, pananaw. Siguro may mga ganun eh. So, kung sasabihin talaga na number one, gito, yun, magkakaroon talaga ng issue. Parang Jordan lang yun eh. Jordan, LeBron, Kobe. Ganon. Kumbaga, pag sinabing number one si LeBron, magalit yung mga Michael Jordan. Pag sinabing number one si Jordan, sabihin, may mas magaling pa sa kanya, si Bill Russell. Ay, talagang mahirap gawing siguro magkakaroon ng siguro parang Mount Rushmore ng mga galing ng mga stand-up comedian. Yung, hindi number one, siguro top 5, yun, mga ganon. Siguro yun, baka mag-agree yung mga tao. Pero anyway, malayo na tayo sa topic natin. Yung topic natin ngayon is, paano nagkaroon ng insanity? Alam mo ba yung history ng pagkakaroon ng insanity? Ang alam ko dyan, ang bumuo talaga niyan, si Atty. Ed, Pastor Ruther, saka si Ma'am Michelle Defensor. Si Ma'am Michelle Defensor, di ko pa siya nakikilala eh. Hindi na yata siya active. Di na, pero sobrang galing yan kasi umabot pa nga yan ng semifinals ng sa Showtime. O paniwan. Oo, parang So yung tatlo silang founder talaga. Yung sumali ka doon, napaddle ka ba? Hindi. Parang na ako eh. Automatic na eh. Automatic na. Pasok na agad eh. Pasok ka na agad. Honorary member ka pala, parang gano'n. Wala Sino na. yung mga member na yung mga bagong, yung since nagkaroon ng insanity, di ba? Magtatayo yata ng grupo. Sila Atty. Ed, tsaka sila Pastor, di ba? Kayo yung mga unang members doon na kinuha. Sila Mardy. Marty Almighty, okay, sino pa? Tapos yung ibang attorney. Kasi kapag nagsishow kasi si Atty. Ed, may mga lumalapit sa kanya na gusto rin mag-try ng comedy. So yun, syempre, pinapasok ni Atty. Ed yan kasi sobrang bait ni Atty. Ed eh. Hindi niya ini-screen talaga eh. Basta, pag gusto mo mag-perform, sige, sasama ka niya sa isang show niya. Tapos, gagalingan mo na lang talaga. So yun, swerte rin yung ibang mga comedian na nakapasok ng walang competition, walang hindi sinasala talaga, di ba? So yun, dapat talaga dyan, may mga open mic ka pa muna eh. Bago ka ipasok sa paid show eh. Yun naman talaga dapat eh. Kasi for me para sa akin kung bago ka masali sa isang group, talaga kailangan ipakita yung dedication mo sa craft, sa ginagawa natin, di ba? Na pagko-comedy, like nag-open mic. Kasi sa open mic, hindi mo pinapakita na loyal ka sa kanila. Kaya ka nag-open mic. Nag-open mic ka para ipakita yung gusto mong gumaling pa eh. So ipapakita mo doon yung talent mo, ibu-boost mo lahat ng creativity mo doon. Lilinisin mo yung jokes. yung mga jokes mo, di ba? Pag habay yung mga jokes mo, syempre, basta anong papagandahin. Yung pag hindi, kasi may mga times na bumubomba. Bomba ito yung terms ng mga comedians pag hindi nakakatawa yung joke mo, walang natawa, nainis lang, tawag namin this bomb or bomba. Pag nakakatawa naman, sobrang nakakatuwa sila, ang tawag namin dun. Yung term namin dun is skill. So, kill bomb, parang gano'n. So, mas skilled ka pag marami ka nakikill. Kaya dapat galingan mo sa open mic. Pag nakikita namin na sobrang galing mo na sa open mic, doon ka na ipapasok sa mga paid show. Yan. Kasama ka na sa poster, yung mga ganyan. Yun na yung kasi ako, nag-open mic lang naman ako eh. So, since nakita nila yung may potential ako, kinuha ko sa group. The same time na sa group na ako ngayon. So, pero hindi siya pag andun ka na sa group, doon ka na, hindi ka na mag-grow eh. Kailangan mo mag-grow eh. Kailangan mo pa rin mag-strive na, mas pala mo pang pagalingin yung sarili mo. Diba? Ako kahit ayoko mag-grow, nag-grow talaga ako eh. 5'3" ka lang eh. Pero sa joke sobrang galing ko sumulat. Talaga ba? Hindi siya parang siya,
hindi siya talent eh. Ano siya? Sumpa. Siguro, nung nagpaulan ng jokes Oo. si Lord, nasa luko lahat eh. Sa lahat. Ay, hubad-tubad ka nung ano, no? Nasa labas ka, nung sa field, no? Nakasalong-salong mo lahat. Pati kidlat siguro, nasalong mo na eh. Kaya abangan nyo guys, susunod ako na yung nasa article. Tatawagin nyo na akong king eh. Ay, obituary ba yan? Anong article yan? Sa tik-tik, no? Puking komedyante, naglabas ng tite sa bus. Pero ako, hindi ko pangarap yung maging number one. Sponsored by Kali. Ayan. Hindi ko pinangarap na sumikat online. Oh. Ano lang ako, normal lang. Gusto ko ganito lang. Nagpa-perform, nag-work. Diba? Nag-open mic. Ano ka lang, low-key ka lang, pare. Oo, di ko kailangan mag-ganito. Hindi mo kailangan ng ano, ng kasikatan. Ayaw mong mapunta yung ano, parang ayaw mong malagay sa sikmura ng kasikatan, Oo, no? kasi mababash ka na pag ganyan eh. Oo. Diyan na Ito nga, papasok. nababash na tayo eh. Oo. Diyan papasok yung mga ano, yung mga galit sa'yo. Yung mga bitter. Yung mga ganun, diba? Oo. Kaya mahirap yung ganyan talaga, pare. Kaya ako sa inyo, sa mga gusto mag-comedy, galingan nyo lang talaga. Pumunta ka sa mga open mic, magsulat kayo na magsulat, lahat na na-experience nyo, isulat nyo, pagandahin nyo. Yung iba, nagbabasa ng mga comedy bible, nanonood ng mga stand-up ng mga ibang artists, mga local, tsaka mga international. Maganda rin yun. Kasi nakukuha mo yung parang confidence nila eh, tsaka yung the way nila i-project. Pero, wag mong gagayahin talaga. I mean, talagang, minsan may ganun eh. Magiging naman napanood akong stand-up comedian, gusto kong gayahin yung act niya eh. Hindi ko na nakawin yung joke, yung act niya, yung talagang ano niya, character niya. Pero hindi eh, sa tingin ko, kailangan may sarili kang character. Yung sarili kang persona dapat. Oo, yan. non-grata. Kung gusto niyo matuto ng ano, ng joke writing, message niyo lang ako kasi sobrang galing ko diyan sa writing. Kaya i-message niyo ako sa Facebook, sa Viber, o kaya kung may GCash kayo, may message niyo ako doon. Kasi 'di ba pag nagsasend ka ng money, may note doon, 'di ba? Mm. Yun, message niyo rin ako doon. Pwede, 'di ba? Oo. Eh, sa may Telegram kayo, yan, send lang kayo ng beats dito. Mga do's and don'ts. Tangina ka. Ibang ano, stand-up na, ibang i-stand nun, gagi. Titi yung mi-stand. So yun na nga, balik tayo sa regarding sa Insanity. So nabuo na yung Insanity. Kasama ka na si Mardy, tsaka yung mga ibang attorney. Nabuo na siya, di ba? Kamusta sabagay, nakasama mo na si Attorney Ed nun eh, sa CM? Sa Comedy Cartel. Paano si Pastor? Hindi naman siya nag si Pastor, 'di ba? Hindi siya nag-Comedy Cartel. Basta sa Insanity na siya mismo dumirekta. Alam ko nag-open mic si Pastor Router sa cartel nun. Member na ata siya talaga ng nag-page show na rin ata siya nun. Tapos nung nawala yung cartel, nag-show sila ni Attorney Ed. Sila pero wala pang Insanity, parang ganun. Nag-show sila sa mga corporate, ganyan. Yun. Pero sobrang galing yan ni Pastor Router. Oo. Hindi lang sa magic, hindi lang sa ventriloquist. Ano siya, magaling din siya sa, kailangan gumaganon eh, no? Magaling din siya sa stand-up. Magaling din siya sa stand-up comedy. Panoorin niyo siya, kaya niya mag-perform ng 2 hours. 2 hours. 1 hour pa lang napapanood ko pero feeling ko kaya niya mag 2 hours, 3 hours. Ganun. Sobrang talino. Ang kay Pastor Router, para sa akin talaga, bonus na lang yung pagiging stand-up comic niya eh. Talagang, talagang entertainer talaga siya eh. Yung stand-up, bonus na yun. Kasi, ventriloquist siya eh. Nagpapapit siya, nagma-magic, nag-hosting, nagpe-preach, di ba? Regarding, para sa akin, napaka-talented na tao ni Pastor. Hindi lang siya stand-up comedian, talagang 100% na siya, entertainer talaga siya. Nung first time mo siya na-meet, first impression? First impression ko sa kanya dati, nung parang, kasi nakikita ko yung mga videos niya rin eh, parang medyo na ako, parang, baka di ako pansinin, baka, alam mo, kasi, sobrang taas ang tingin mo sa... Parang naranasan ko kasi na may mga ibang comic na gano'n, parang nataas na yung nila, parang, ba't ako papansinin nila eh? Baguhan lang ako dito. Iba yung yung atmosphere. Saka umabot siya ng finalist siya, di ba? Oo.
Ng sa Got Got Talent, Talent. oo. Pilipinas Got Talent. Yun nga, napanood ko pa siya dati. Siyempre, di ko pa siya kilala nun. Although di siya nanalo dun, pero umabot ka sa ano eh. Oo, Sa, finalist eh. sa finalist ka, di ba? Ganun ka kagaling, ganun yung caliber mo. So, yung nakilala ko siya, ang bait na tao, napaka-down to earth ni Pastor. Sa si Pastor Router, nagpapa-workshop siya. Isang beses nakatino sa workshop niya. After nun, sobrang galing ko na eh. Ang daming ang dami kong na-apply talaga eh. Na-apply ko yung mga tinuro niya. Talagang effective. Bukod sa mukhang puppet si Aso eh. Marami siya natutunan. May tinuturo siya na na about corporate show. Pag pumunta ka sa isang lugar, basta may sinabi siya eh, dapat sa kanya nyo marinig, no? Ito nga pala, Ating explain mo pa na yung workshop. corporate kasi may mga nakikinig sa atin hindi alam yung corporate. Corporate show, ito yung mga pare, may event yung isang company, ganyan. O kaya may Christmas party, mga family gathering, di ba? Mga ganun. May wedding, isa lang yan, di ba? Kasal wedding, no? Oo, yata. Basta yung mga ganun. Yun yung corporate show, basta may mga event. Sanay si Pastor Router. Sa ganun, no? Wala na mga wedding, mga ganyan. Oo. Kasi yung mga beat niya minsan sa mga kasawa eh. So, yun na, yung corporate, yun yung talagang may mga event sa mga samahan o kaya corporation, basta kinuha yung mga comedian para mag-perform. Yun yung, okay, pumunta sa mga ibang probinsya, di ba, kukunin talaga yung So, yun, ganun. Which is the experience ko nung last time sa Bataan, yung first corporate show ko na nakasama ako. So, talaga, ang galing, yung napanood ko si Pastor Ruto doon sa Bataan. Ito guys, sa Bataan kami noon, covered court yun covered court. Tapos ang mga audience doon, 95% puro mga boomers, mga matatanda, mga lola, lolo. Yung mga bata doon, yung mga organizer na lang, no? Tsaka yung mayor, Pero mayor. Pwede pa. Ano pwede pa? Hindi, basta, sabi ko to, alam ko sabihin mo basta dinudugo pa, gagi. Ano yun, congressman yun. Basta yung nangyari noon sa Bataan, puro mga matatanda na. So, kami, medyo hirap kami. Di ba, hirap tayo? Kasi nga, kailangan yung joke namin nun, i-adjust namin eh. Hindi kami basta-basta magtatapon ng joke na alam namin na worthless lang. Kasi unang-una, hindi nila magigets. Yung mga joke na alam natin. Pangalawa, bastos. Hindi tayo mag-joke ng bastos o masyadong dark. Dapat marunong ka mag-switch ng joke eh. Yun nga. Halimbawa, may ginagawa, may sinasabi ka na, tapos parang bigla mong na-realize na parang hindi to effective sa kanya. Yun na yung last chance mo para magbago ng i-segue mo lang, parang gano'n. So, dapat marunong ka sa mga gano'n, switching. Ibabagay, magne-next joke ka, tapos related na talaga sa kanya. Okay. So, yun isa sa mga, kasi kala nyo guys, yung pagka-comedy, basta punta ka na sa mic, sabihin mo lang yung mga joke na kabisado mo, tapos na. Hindi gano'n hindi siya gano'n kadali. Medyo complicated siya eh. Kailangan mo rin basahin kasi yung mga tao. Kaya yung iba, nagka-crowd work, di ba? Na sila Matt Wright, yung mga galing sa crowd work. So, kailangan, kailangan mo, need mo talaga basahin yung mga tao. Kasi, pag di mo alam yung mga tao, basta ka lang nag-joke, pag bumomba ka dyan. Tapos paid show pa, nakakahiya sa mga kasama mo, tsaka lalo sa mga organizer. So, kailangan basahin mo kung ano yung mga tao, sino yung mga nandyan. Kung mga matatanda, i-adjust mo yung joke mo na appropriate sa kanila na magigets agad nila, matatawa sila. At saka, kung mabilis ka magsalita, kailangan babagalan mo para maka-keep up sila, maintindihan nila lalo sinasabi mo. And yung nakita ko, si Pastor kasi yung headliner nun, di ba? Kasi nga wala si Mardy. Ang galing ni Pastor, nakuha niya yung tao, nakuha niya yung attention, nagtatawanan talaga lahat. Grabe. Doon ako nabilib kay Pastor. Maski yung mga nasa likod, tatawa talaga eh. Makikita mo eh. Nakikita mo. Kasi hindi lang siya, wala tayo sa stage eh. Kasi kung nasa stage tayo, hindi tayo masyado maririnig eh. Tsaka hindi tayo mapipelt eh. So bumaba kaming, sa may baba kami mismo ka-level ng mga tao. Si Pastor ginawa sa may medyo gitna siya para marinig kahit paano sa likod. So yun, tatawanan sila, no? Ang ganda ng mga yung mga movie reference ni Pastor Router. Makikinig talaga yung matatanda eh. Narinig si Lito Lapid eh. Galing. So yan, hindi ka pwedeng mag-corporate ng konti lang yung jokes mo. Kasi delikado ka dyan. Kaya ako kasi sobrang dami ng jokes ko eh. Kahit Ayun naman. Namimigay nga ako ng joke, pre. Kaya pag wala ako sa mood, bibigay ko yung mga joke ko eh. Mga joke na napaglitan mo na, no? Oo. Gamit na.
May isang comedian, ginagamit yung joke ko. Akala niya, hindi ko alam eh. Talaga ba? Oo. Sino kaya yan? Hindi ko na lang inaano kasi mukhang yun yung magpapayaman sa kanya. Kaya sa kanya na lang yan para Nakasino kaya yan? Baka mamaya, madami naman ako sa mga away mo, gagi ka. So yun na nga, mabalik tayo kay Pastor Ruther. Si Pastor Ruther, kamusta nung unang nakilala mo siya? ano siya, ewan ko, parang ano na eh. Ewan ko. Pag na-meet mo na siya, ano na siya eh. Hmm. Mabilis siyang mabilis ka mapalagay kasi kikwentuhan ka niya, papatawanin ka niya. Parang ganun eh, magiging close na agad kayo. Mm. So after nun, ano na siya eh. Pwede mo na siyang utangan. Hindi. Ano Kuha yan? ng yung trash bag, yung plastic trash bag. Sobrang bait niya ni Pastor Ruther, no? Nag-a-advise din yan. Saka, before kami mag-show, nagpe-pray muna kami. Siya yung nagli-lead ng prayer. Oo, yan. Kasi maganda yan sa, sa show eh, na uumpisahan mo sa prayer. Para gumanda yung mood ng lahat. Tapos syempre, tutulungan tayo ni Lord para maging successful Yun yung nga show. na-appreciate ko kaya gusto ko sa insanity kasi bago kasi kami sumasalang, nagpe-prayer kaming lahat. Para sa mga basketball o yung mga sports event, no, nagpe-pray para at least ma-bless yung gagawin naming show. Di ba? May blessings, kumbaga. Kahit ano man yung religion ng tao, kahit di ka nainuwa sa Diyos or basta, at least bless yung natin, yung ginagawa natin. So, kaya yan, maganda yung nagiging result. Di ba 80s ka? Ha? 80s ka, no? Then 90s ako, gagi. 90s ka. Batang 90s to. Ako, 90s din ako. 90s. So, Anyway, yun na nga, yung nakilala mo si Pastor Ruther, nung nakilala mo na siya, nang kinukuha ka sa mga marami kang talaga natutunan sa kanya. madami. Kasi pag napanood mo siya, hindi lang ganito yan ha. Pag nagsishow kayo, no, after mo mag-perform, dapat lahat panoorin mo, lahat ng comedian panoorin mo, lalo-lalo na yung headliner kasi marami kang matututunan dyan eh. Hindi ka yung may kilala kong comedian kasi. Sa ibang grupo yun eh. Naki-show sa amin. So, syempre, mga bandang pangalawa siya, pangatlo. After niya mag-perform, umalis. Malis. Yung feeling. Baka naglalagari, may isa pa siyang show. Hindi pwede, pre. Hindi siya, dapat magpaalam siya sa amin, no? Paalam sa lahat. Oo Kasi naman. ang nangyari kasi, guest nga lang siya, di ba? Guest comedian, ganyan. Tapos biglang, after mo mag-perform, alis ka na. Ano yun, parang Parang hit and run, gano'n. hit and run, di ba? So, yun. Hindi naman maganda yung performance niya nung time na yun, no? Pero, buti sana maganda yung performance niya. Sino ba yan? Hindi ko kalala kung sino yan. Baka, Intriga tuloy ako. may kamukha siya, may kamukha. Ang anak ko, baka ako yan May kamukha daw siya, may kamukha daw. Tapos yun na, basta gano'n. Biglang So nawala. parang feeling mo sa'yo, parang nabastos ka sa gano'n. nakakabastos yung kasi sa amin sa Comedy Cartel, no? Oo. Turo sa amin ni Patrick Cruz. Panoorin nyo lahat ng comedian. Kasi pinanood ka na yung iba pinanood ka eh. Tapos ikaw hindi mo sila papanoorin. Sabagay, Ano yung magaling ka na? Sobrang galing mo na ba? Para hindi mo na panoorin lahat. Tapos yung headliner, di mo pinanood. Yung headliner, ang tagal-tagal naghintay para, di ba? Anong dahilan? Baka naman kasi emergency or something. Ano ba, natatanong nyo ba? Kung may dahilan. Kaso hindi, wala ka namang sinabi sa amin na kahit isan lang man lang. Ano to, palaging ganun ba siya? Meron pang isa. Dalawa sila. Yung isa, yun yung palagi. Pero yung na-experience ko kasi yung isang yun talaga, na isa pang open mic nun, sasabihan ko na yun. Ay, isa pang, makita ko lang siya na So, Comedy Cartel yan, nakasama nyo dati? Hindi, Insanity Inc. na eh. Insanity Sino Inc. yan? Gagi ka, di ko alam yan. Bahala. Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan. Mukhang sikat naman siya, kaya okay na yun, no? Sa buhay mo, gago ka. Ako pala yun, no? Gago. Basta ganun, Kaya guys, na Tommy. Basta ganun, no? Ano? Kung sakaling gusto mo talaga yung stand-up comedy. Tubig. Gusto mo talaga yung stand-up comedy, no? Panoorin mo yung mga comedian na pinanood ka, di ba? Sa isang show.
Parang ano yun, support yan eh. Support yan, makitawa ka, ganyan. Hindi, Yun. pagka ganyan kasi, makitawa ka kung talagang yan, nakakatawa. Hmm. Pero kasi, ewan ka, kasi dati pagka ganyan, kung hindi nakakatawa yung comedian na kasama mo, pwede mo naman sabihin na in a way na magandang ano yun, sa magandang ano na, okay okay tong ito. Kaya ako, bago lang ako, di ba? Lahat ng mga criticism na binibigay sa akin, tinatanggap ko lahat eh. Kasi magiging ano yun, magagandang tawag nito. Magandang aral sa iyo yun eh. Kumbaga ma-adapt mo kung ano yung mga sinasabi sa iyo. Kaya lahat ng mga kaya thankful ako sa mga comedians na mga nagbibigay ng ano sa akin payo, lalo na kung paano ayusin yung joke, paano tapyasin, tanggalin yung mga hindi kailangan, yung mga notes na ganyan. Yun, isa sa ano ko yun, yung mga pag-notes. Ngayon, inaano ko siya talaga na hindi ko na gagawin para magsumawa kang professional sa harapan ng mga tao. So, magandang practice. I mean, lahat ng magandang practice tinuturo sa'yo, pakinggan mo lahat. Diba? So yun, kasi may mga ano eh, may feedback time kami. After ng show, may feedback kami sa isa't isa. Yun yung dapat mong isipin, no? Hindi yung bigla-bigla ka na lang mawawala na para kang artista. Taka, sino ba yan? Well, sabi mo kung sino yan, ha? Na baka madami ako sa mga tong tropa kong to. Eh, mga sinasabi to na hindi ko alam, eh. Kaya nadadami ako, nawala na yung background natin. Teka mo, wala tuloy. Daming inaaway eh, no? Basta, kung sino mga gusto maging komedyante, ano lang, grind lang ng grind, pare. Mag-open mic ka na ng open mic, ganda mo ng ganda, sulat ka lang ng sulat. Yun lang ano nun eh, gumawa ka ng maraming joke, lahat ng experience mo, isulat mo. Everything na na-experience mo sa araw-araw, yung mga point of view mo, pwede mo siyang gawing ano eh, as a joke. Pwede mo siyang pagandahin lalo. So, yun naman talaga, yun naman talaga ang stand-up comedy eh, yung point of view mo eh, kung ano yung mga na-experience mo, na pwede mong i-adapt as gagawin mo sa kwento or as a situation. Di ba? Tama. So, wala ka bang ano? Kaaway? Marami. Marami yung kaaway. Ano? Wala ka bang tawag nito? Advice sa mga gusto maging komedyante rin? Kung gusto nyo maging komedyante, Bukod sa magpaturo sa'yo, yung talagang legit na ano, walang kayabangan na ano. may pagsiksikan kayo sa Comedy Manila. Pagsiksikan sa Comedy Manila. Hindi, basta hanap kayo ng mga open mic, stand-up comedy open mic. Ano lang kayo doon, magpalista lang kayo doon, tapos pag nakalista na kayo, itry mo yung 3 minutes. Sulat ka muna ng joke mo, syempre dapat original. Hindi yung nakita mo lang sa Reddit, tapos i-perform mo, tapos pagmumukhang kunwari sa'yo, tapos ipopost mo sa Facebook mo, sa IG mo, TikTok, tapos syempre, magte-trending. Pag nag-trending, papalabas mo, talagang nagsusulat ka talaga ng joke, pero napulot mo lang sa Reddit. Hindi ko alam yan ah. Sabi mo sa akin mamaya kung sino yan. Gago ka ba ibang komedyan, ganun naman talaga ginagawa pala, gagi, marami tuloy na pan. Tangin ako yata yung pinag-usapan itong dalawang to. Kasi daya yun eh. Para sa akin, daya yun eh. Ano to ang stand-up comedy kasi para sa akin? Kung ano yung na-experience mo, na-observe mo, hindi yung nakita mo online, na nabasa mo lang. Iba yung nagsulat nun eh. Galing sa ibang tao, yun eh. Internet joke na eh, di ba? Pero eto nga, kung kung galing talaga sa'yo yung joke, yung ano mo, yung premise mo, setup, tapos biglang punchline na yun yung naisip mo nakakaloko talaga, sa'yo talaga yun, original yun. Yun yung pagmayabang mo. Pero kung nakita mo lang sa Reddit, Joke kasi nga. O yun na guys. Tapusin natin na, baka di na makahinga to. O yun na. Topic natin. Pag-usapan yung kung paano buhay insanity na punta sa Reddit. tangin na dami ko ng kaaway siguro na. Ay, unang kaaway, dami na. Well, dahil sa marami siyang kaaway, nagkakaroon tayo maraming mga follow, I mean, nanonood, mga viewers, di ba? Ang inang yun. Ayun, palang ang success, kailangan mag-away ka ng mag-away. Para maraming mag-share, manood ng Ang pangit naman ng podcast natin kung gano'n.
Ginamit Hindi. yung comedy sa kasamaan. Huwag niyo akong pansinin. Ano lang ako, papansin ako eh. So, ilang oras na to? 30 minutes, paalam na tayo, guys. Ligawan na tayo. O guys, magkapaalam na kami. Baka kung saan pa mapunta yung usapan na to. Baka magkaroon kami ng mga... Ako, wala akong hater. Nagkakaroon ako ng haters dahil sa taong to. So again guys, thank you again sa pagtunga nga. Abangan nyo again next episode namin. Mamaya sabihin ko sa'yo kung sino yun. So yun na nga guys, again, thank you sa mga nanonood. Hopefully marami kayo natutunan sa amin. Kung wala kang natutunan, okay lang net, isunod kayo. So again, this is Memo lang. Again, this is Ace Colquera, your favorite poging otits. Kasama ko si Otitstik na si Otit Yosa, Mike Asoy. Again, we thank you for panonood. Pagtunga nga sa amin. And yep, there you have it. Bye-bye! It's gonna burn me to say this. It's going from my heart.